Huwad na mga Diyos. Romans chapter 1 verse 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nililingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Anumang bagay na may kaugnayan sa ating mga buhay ay hindi ganap sa mga nasa kamay ng Diyos, ay maaring isang huwad na Diyos. Batid ng mga Griego, Romano at iba pang mga sinaunang mga tao na mga bagay na ito ay dahil para sa kanila. Ang lahat ng bagay ay maaaring maging isang Diyos, kaya nilikha nila si Hephaestus, ang Diyos ng mga manggagawa, Mamon, ang Diyos ng salapi, Himeros, ang Diyos ng kasarian at iba pa. Kailangan nating tanggapin bilang taong nilalang na lulong tayo sa huwad na Diyos. Halimbawa, isang pagpapala ang trabaho, subalit kapag naging nag-iisang pinakamataas na prioridad, nagiging katulad ito ng Diyos na si Hephaestus sa ating buhay. Ginawang marangal ng Diyos ang isang kasarian bago ang kasalanan. Subalit kapag nabigo tayong sundin ang itinatag at patuntunan ng Diyos para sa ating sexualidad, nagiging huwad itong Diyos tulad ni Himeros. Alinman sa huwad na Diyos na ito'y makakasira ng ating espiritual na buhay. Sa Romans chapter 1 verse 25, sinasabi ni Pablo, ang pagtatangkang ginawa ng taong palitan ang pagsamba ng isang tunay na Diyos na pagsamba sa mga nilikha at nilalang. Ipinahayag ni Pablo na ang ganitong pagsamba ay batay sa kasinungalingan at sa hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kaligayahan sa tao. Tinatawag niya ang ganitong uri ng saloobin na kamangmangan. Makikita sa Romans chapter 1 verse 22. Dapat nating maunawaan na ang kamangmangan ang paghahanap ng tunay na kaligayahan sa mga bagay at sa mga tao. Tanging nga lamang ang nagangad ng kapayapaan sa pamamagitan ng paghahanap ng katuparan sa sarili, pagkalulong o tunay na kaligayahan sa mga pagkukulang pinansyal. Sa Diyos lamang tayo magiging ganap na masaya. Isa sa pinakapanirang huwad na Diyos ay ang Diyos ng kasakiman at ang walang tigil na paghahangad sa salapi. Kaya sinabi ni Jesus, walang alibi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magiging tapat sa isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Lucas chapter 16 verse 13. Ang katapatan ay pagiging mapagkaloob, mapagbigay, ang pinakamabuting daan upang may waksi ang kasakiman. Kapag nagpasya tayong maging tapat sa pagsasauli ng ika-10 bahagi ng ating kita bilang ika-10 at ipiliin ang porsyento para sa regular na pagbabalik ng mga handog, pinahintulutan natin ang Diyos sa araw-araw na patayin ang mga huwad na Diyos ng kasakiman at nagsisikap na mangibabaw sa atin. Panawagan. Samantalang ibinabalik ninyo ang inyong ika-10 at mga handog, hilingin ninyo sa Diyos na tulungan tayong puksay ng mga huwad na Diyos na kumukontrol sa iba't ibang aspeto ng buhay. Magpasyang ilagay sa huli ang sarili at sa unahan ang Diyos. Unahin po natin ang Diyos.